Pero pumunta ako dito ng 12:49 AM ng madaling araw ngayon. Kasi yung anak ko, ipipila ko sa animal bites. Medyo nakakurong-kurong kasi nagtao. Ako lang, di ba? Sarado pa ang health center. Sarado pa. Kasi dun sa amin sa may Kasiglahan, wala daw ngayong 2 buwan nang walang dun, anti-rabies. Kaya dito pumunta ako kanina, tinignan namin mag-asawa kung meron animal bites dito ngayon, anti-rabies. So nagtanong ako dito sa may kuya ang nagbabantay kanina. Siya, yan, dyan siya kanina nakapwesto. Ngayon siguro nakatulog na. Ngayon ang aga kong pumunta rito kasi nga sabi ni kuya, marami daw tao kasi nga dun sa amin sa may infirmary, kasi walang doon, walang injection. 2 months na walang anti-rabies. Kaya dito ako napadpad dito sa Litixville Village. Yan, dito medyo nakakaano kasi nga ang pinakaano ko lang dito yung mga dumadaan na naririnig nyo ba yun guys, yung mga dumadaan na mga sasakyan. Pero kinakabahan ako kasi nga ako lang mag-isa rito. Pila, yan, wala ako. Tapos narinig nyo yun guys, parang may umiyak na baby. May mga bahay dito kaso yung nasa harapan siya kaso malayo. Nakikita nyo naman diba, daanan pa siya ng mga jeep, tricycle, sasakyan bago mo maano yung bahay. Kaya magtataka ka ba abot yung iyak ng baby dito. Ako pa lang yung kauna-unahang nakapila dito kasi nga nawo-worried ako dun sa may anak ko. Yung sugat niya is hindi naman siya nakagat ng aso, kaya lang kasi nung pumunta siya ng nasa rin doon sa may Quiapo. Siyempre alam niyo naman sobrang daming tao, yung paa niya nasugatan yung paa niya. Ngayon hindi ko pinansin, kala ko gas-gas lang, yung pala is medyo kinakabahan ako. Yung mga aso kasi pag-alagala, baka mamaya bigla akong takulan, hindi ako natatakot. Mga aso kasi yung banda, ayan, may papalapit ng aso dito, pero sana wag lumapit dito. Narinig nyo ba yung ingay? Ano yung mga sasakyan yun? Kapag may dumadaan na sasakyan, medyo lumalakas ang konting loob ko, pero pagka wala, yan. Pero hindi naman nauubusan ng pero ngayon may miyat-miyat na dumadaan, pero ewan ko lang kung hanggang mamaya to, kasi nga syempre ng oras na diba, talagang madaling araw na. Anong oras na ba? 1:19 na. Hindi nagahan ko talaga pagpila rito kasi nga ang dami daw tao. Kasi nga din sa amin sa baba wala nang 2 months na daw na walang injection yung yung anti-rabies doon sa may baba sa amin sa may Kasiglahan. Kaya dito, nagbakasakali kami kanina mag-asawa, meron naman daw. Meron, kaya lang pila ka talaga magtsatsaga ka. Syempre, nakakatakot din, di ba? Kasi nga rabies yun. Ito nga guys, hindi nakagat yung anak ko. Hindi ko natuloy kasi nga, di ba? Naano ko sa aso kanina, parang kasi nga madaming paglalagay ng aso. Hindi siya nakagat ng aso, kaya lang ang nangyari, nasugatan yung paa niya, pero hindi ko pinansin. Kala ko maliit lang na gasgas kasi nga diba sa Nazareno ang daming pumunta nung Nazareno, ang daming nagpuntahan, syempre Nazareno yun. Nasugatan yung paa niya, akala ko lang gasgas. Kanina nakita ko parang medyo siya talaga, malaki siya pala, kabilaan, kaliwat kanan na paa niya, yung isa sa daliri, yung isa naman dito lang, dito siya. Ngayon, kaya ako siya papa-injectionan, nagsasampay ako sa taas kanina, naglalaba ako, umakyat siya, mama, sabi niya, kasi nga, hiniram niya yung motor mali siya kanina, gumala lang, parang may pinuntahan lang siya sandaling oras lang may pinuntahan lang siya. Ngayon, hindi daw niya napansin, may lumapit na aso doon sa kanya, tapos napansin daw niya, parang nadilaan talaga yung sugat niya, nabasa nga parang alam mo yung nagtubig, alam mo yun kasi nga nadilaan. Ganun, tumuwi sa bahay, mama, pa-injection tayo ng anti-rabies. Bakit? Sabi ko ganun, bakit? Nadilaan yung yung paa ko, yung sugat ko, nadilaan ng aso. Sabi ko naman, talaga hindi ka nag-iingat sa bagay, disgrasya. Hindi naman kagustuhan ng anak ko yun. Siyempre ako naman natakot ako, siyempre rabies yan yung sugat ng anak ko, di ko napansin, open siya talaga. Hindi ko alam na ganun pala talaga kalaki yung sugat niya, kasi nung unang pag-uwi niya nung galing Nazareno, parang gas-gas lang siya, pero yung pala malaki. Bilog siya, bilog. Ngayon nadilaan daw sabi ko, sinure ko sa kanya, nadilaan ba talaga? Oo mama, daw niya, pag ganun daw yung paa niya, basa yun dito so nadilaan nga ng aso. Kaya natatakot ako, syempre open yun kaya ang ginawa ko, puntaan agad ako ng ma-injectionan, kasi nga din sa amin libre talaga din sa may infirmary namin, kaso 2 months na daw na walang injection. Kaya dito ko baka sakali, pero meron daw, sabi ni kuya kanina nagbabantay dito, yung guard dyan, kasi nakatulog na siya. So, ang ingay, diba? Hindi ka naman maano kasi nga may mga dumadaan maya. Kaya lang, pagka wala nang dumadaan, nalulungli na ako. Ayan. Yan, diba?
ako lang mag-isa rito talaga. So naantay ko na lang na may dumating. 1:23 na, nang madaling araw. Wala pa rin akong kasama. Ako pa rin mag-isa. So mamaya, dadami to. Mamaya talaga dadami tong ano dito. Dadami yung ano tao. Kasi nga, ano to eh. Center to dito. Diba? Maganda tong center namin dito. Malaki to. Ngayon lang ako nakapunta rito kasi nga, dun sa baba namin, sa may infirmary, dun naman kami madalas nagpapacheck up. Tsaka yung anak ko din na bunso dati na injection nandoon. Kaso nga lang wala. Kaya dito nagpakasakala ko. Okay guys, mamaya na tayong video. Pero, mamalobat ako eh. Mamaya hindi ko mabidyohan yung maraming tao eh. Unti-unti na mamaya yan magkakaroon. Kita niya guys. Hindi ka naman ano sana, may dumadaan na ganyan mamaya hanggat ngayon kasi pag wala na, syempre yung harapan ko is nandito diba ang dilim. Lumiliwanag lang siya kapag may dumadaan. Madilim na naman, o diba? Madilim na naman siya ngayon kasi nga wala nang dumadaan. Tignan niyo kung gaano kadilim. Yan. May dadaan na naman. O diba guys? Yan, ako pa lang ang tao. Wala pa ako. Wala pa. Diba? Sana may dumating lang kahit isa man lang kasi ano ha, nakakaba rin kasi nga yung katulad yan ngayon, wala na ulit dumaan, diba? Diba? Yan sana may dumaan, may ano lang. Sana may dumating na kahit isa man lang para naman may kasama ako. Nakakabaha. Sana may dumating na. Nakakaba pala. Sabi ng anak ko, mama, samahan na kita dyan. Kaso nga yung anak ko, syempre gusto kong patulogin dali. Injection na yun eh. Sabi niya, samahan na kita dyan, ma. Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, na, wala palang tao rito. Ako pa lang. Sabi niya, kulit ko kasi mama, aga-aga mo eh. Kasi nga sabi niya, kami, nantok na ako. Di pa ako tapos kanina maglaban yan, tinigil ko lang. Kasi nga, naghanap talaga ako nung mapapag-injection na ng anak ko. Hindi ko na tinapos yung labahin ko, pero bala kong tapusin yun kanina kasi nga, dumadami na naman yung labahin ko. Pero eto, syempre unahan natin yung anak natin, di ba? Yan guys, ang haba na ng aking video ha. Kaso, parang ayoko tigilan yung pag-video kasi alam nyo na, ako lang mag-isa rito. Ay nako. Sana may dumating. Sana may dumating na kahit isa. Mamaya na guys, baka malubat na ako. Bye bye. Nabahan ako kay kuya. Napatayo akong bigla. Napatayo akong bigla. Palakad-lakad tuloy ako dito. Dito. Kinabahan ako. Kinabahan ako kay kuya. Ayun pa siya. Pumalis. Ang bilad ng ating cellphone. Teka lang. Hindi muna tayo magpapatay ng cellphone kasi meron tayong ano, alam niyo. Ako talaga kasi pumila ako para sa anak ko. Pumila ako ng maaga para sa anak ko kasi nga, syempre kinakabahan ako dun sa sugat ng anak ko eh. Ano ito lang? Hindi ko alam kung may kinakausap si kuya. Alam ko ba? Kanina nandito siya sa tapat ko. Ngayon ginawa ko, tumayo ako dito. Yan, diba? Siyempre kung habulin man niya ako, at least meron akong pagitan. Ay, ikot ako dito, tapos palabas ako dun. Kaya ako biglang tumayo. Siyempre, kinabahan tayo. Hindi pa rin magkapatinag si inay. Siyempre, kailangan ko talagang maaga para yung anak ko is mapila ko. Kasi nga daw, marami daw tao ngayon na pupunta dahil nga, ito lang daw yung meron na anti-rabies. Kaya talagang nagtyaga ako. Diba? Talagang nagtyaga ako. Pumunta ako ng maaga para maaga ako. Dahil nga sabi ni Mamang Guard kanina, marami daw nagpupunta rito dahil nga ito lang daw ang meron dito lang ngayon. Kasi dun sa amin sa baba, ano daw, tinanong ko naman talagang 2 months na daw talagang walang supply doon na anti-rabies. Kaya dito na baka sakali kami. So meron naman. Kaya ang ginawa ko, pumila na ako ng maaga. 12:49 AM pa lang na madaling araw nandito na ako. Pero ngayon parang kinakabahan ako. Parang gusto kong umuwi pero wag na lang. Kasi anong oras na rin. Talagang kinakabahan ako. Kinabahan ako kay kuya. Kinabahan ako kay kuya kasi kanina din siya tumayo. Hindi siya tumayo. Lumusot siya doon sa may, ayan, may ganyan. Lumusot siya, pumasok siya dito. Akala ko may kausap siya. Kasi nga, din kanina doon. Naglalakad na siya papunta dito eh. Tapos ginawa niya, pumasok siya rito. Hindi ko lang na-videohan agad kasi nga kinabahan ako. Palapit na siya. Pero dyan lang naman siya. Hindi naman siya. Parang inisip ko lang baka pumunta rito. Diba? Siyempre, mag-isip tayo ng advance. Siyempre, hindi ko naman talaga kilala yun, diba? So, lalaki pa yun. Pero hindi naman ganun kaanuhan si tatay eh. Parang ano siya eh. Parang may ano yung paglalakad niya. Pero nag-isip pa rin ako ng ano. Siyempre, natakot ako eh. Diyan siya. Tapos, hanggang sa ako naman tumayo ako dito para ako sakali. Pero hindi ko na ano. Siyempre, na-advance ko lang yung utak ko. Siyempre, ako lang mag-isa rito eh, diba? Ako lang mag-isa rito eh. Oh, ang gagawin ko pag ganun lang nangyari, diba? Kaya nga, ayan. Diba? Ako lang tao dito eh. Siyempre, nag-advance na rin ako kung anong mangyayari, diba? Kahit naman sino, kahit naman kayo, diba?
O ganun. So, sabi niya kanina, yung salita niya pautal-utal. Although ako naman, kinakabahan na rin talaga ako. Kaya ginawa ko kanina dyan, tumayo ako dyan, papunta ako dun, sabi niya, anong oras na galing yung salita niya, anong oras na, so dun pa lang, nag-isip na ako na si kuya is parang may ano siya, yung pagsasalita niya lang, tapos yung paglalakad niya, hindi ganun kabilis, alis to eh. Yung lakad niya is parang mild lang, ganun. Pero syempre lalaki yun, natakot pa rin ako. Ginawa ko, pumunta ako dun, tapos sabi niya ganun, anong oras na, sabi ko, mag-alas 2 na po, tapos sabi niya, hindi, alas 3 na, sabi niya ganun. Sabi ko, sige po, tapos hindi ko na siya pinapakinggan kasi nga may mga dumadaan ng tricycle, parang gusto ko na sumakay ng tricycle kanina. Tapos ginawa ko, pumunta ako dun, sabi ko, hindi pwede, ang aga ko dito eh. Ang aga ko dito eh, sabi ko para sa anak ko to eh, sabi ko ganun, ba't ako uwi, yun. Tapos hanggang si kuya, kinakabahan ako, hanggang si kuya doon, andun siya kanina. Tapos yung lumabas na, tapos yun, okay na, wala na naman yung kaba ko yan. Kasi may mga dumadaan na naman, di ba?